Dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon sa 3rd ARMM Local Government Summit na ginanap sa lungsod ng Davao. Sa kanyang talumpati, ginit ng Pangulo na wala siyang planong magdeklara ng martial law dahil hindi naman ito nabago at napaganda ang buhay nating mga Pilipino. Mag-uulat si George Bandola. Live, George. Kati, tama ka, hindi nga balak ng Pangulo na magdeklara ng martial law. Dahil sa naideklara na noon ng martial law, ayon sa Pangulo, wala rin naman nangyari at hindi naiangat ang pamumuhay ng Filipino. Kaugnay ng mga nangyayaring kaguluhan o mga terorismo, ayon dito sa Pangulo, ay mas gusto niyang i-empower o bigyan ng lakas ang mga alkalde para magpatupad ng mga nararapat na batas o mga hakbang para makontrol ang terorismo ito. Katulad na lamang ng mga ginagawa di umano ng Maute Group dito sa bahagi ng Lanao del Sur. Ayon sa Pangulo ay yung mga haka-haka na magpapatupad dito ng martial law hindi totoo. Samantala dito po sa ikatlong Autonomous Region and Muslim Mindanao Summit na ginawa dito sa SMX Lanang sa Davao City, sabi ng Pangulo, noong mga nakaraan talagang napapaulat yung mga paghahati-hati at hindi ito nakatulong lalo na sa ating mga kababayang Muslim. Bagkus, lalo pang nagdulot ito ng paghihirap sa ating mga kababayan. Kung kaya't, ayon sa kanya, mas gugustuhin niyang makita sa lalong madaling panahon ang pagkakaroon ng federal form of government o federalismo dito sa ating bansa. In 2 to 3 years, ayon sa kanya, nais niyang maipatupad ito at magkaroon ng plebisito. Maging siya man ay mga personal na mga ngampanya ayon sa Pangulo para maipatupad ito. Pero kung sakali mang hindi maipatupad, sabi ng Pangulo, ikukonsider niyang siya ay failure. Pero kaya ipinanawagan ito sa mga alkalde na magkaroon ng iisang boses at magkaroon ng iisang pagtanaw na ang federalismo lamang ang makakatulong para maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayang Muslim dito sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa bahagi naman ng Maute Group, sinasabi ng Pangulo, ang mga ideolohiya na ipinapakalat ng grupong ito ay resulta lamang ng umano'y kagagawan ng Amerika sa Iraq noon nang maghanap ito ng weapons of mass destruction na wala namang nangyari, kung kaya't hinihimok niya ang lahat ng mga local government agencies, mga magulang at yung mga kabataan na huwag paniniwalaan ito at sa panig ng mga local chief executives kinakailangan na mas bantayan yung kanilang hanay upang hindi na magkaroon ng mga kasunod na insidente itong Maute Group na ito. Biruin po ninyo, ayon sa Pangulo, lilimampu lamang kumpara sa napakaraming puwersa ng pamahalaan, sigurado namang walang patutunguhan yung sinasabing ideolohiya ng grupong Maute. So ang ikatlong summit, mga kaibigan, ng ARMM dito po sa Davao City ay naghihimok ng tuluyang pagpapatupad ng development at ng pagpapaunlad ng nasabing rehiyon mula 2016 hanggang 2019 at resulta nga nito ng 2 araw na summit ay ang paglagda ng mga local chief executives para sa isang kasunduang magpapaunlad at magbibigay ng katiwasayan sa kanilang mga nasasakupan leading to the whole Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula po rito sa Davao City, para sa PTV News, ako po si George Bandola. Maraming salamat, George Bandola.